Yung buhok ko kasi, siyempre, kung video kayo, baka sabihin. Nagagwapuhan ka kay Alden kapag Kapag yung buhok niya maayos and malinis. what? I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, spotted daw na magkasama ang Kathden mga kasambreros kasi may mga pictures sila na kasama itong isang fan or mga fans mga kasambreros, no? Sabi dito ay basta ako panatag tulad ni ate sa picture. Taga saan kaya to si ate na all, sabi ganun. Ito mga kasambreros ay hindi po ito recent actually kasi nag-resurface siya kagabi or kahapon lang sa social media na spotted daw ang dalawa. So ito po may record kasi ako ng video neto. This was October 2024 no, last year pa po mga kasambreros na bumati sila ng happy birthday sa isang fan din po. So nasa kalagitnaan sila ng promotion ng Hilaw Lavagan dito kung saan si Pops Alden ay naka blue na t-shirt tapos si Ma'am Catherine ay naka black mga kasambreros. So sana nga no, spotted sila at saka secretly na nagko-communicate at saka nagkikita. Communication secretly, alam natin yon, nangyayari yon. Kasi ang relationship nila ay secret, hindi siya private but not secret mga kasambreros. So panatag po tayo doon mga kasambreros and mga Cathenatics. So ito ay na-repost lang kasi recently kung kaya inisip ng mga tao na nagkita sila recently mga kasambreros. And then pero hoping tayo na may maano tayong ayuda no. Bago ang Star Magic Ball mamaya no, 5 PM mga kasambreros yung simula tapos 5:30 yung official na start po nila. And then ito ang Bernardo family ay ang kukulit nila, nag-post ng behind the scene dun sa Maggie Magic Sarap na endorsement na ginawa nila na kung saan ay kasama si Baby Q, no? Ang kulit-kulit ni Baby Q mga kasambreros. So endorser na rin ang pamangkin ni Ma'am Catherine mga kasambreros na palagay ko ay susunod din sa yapak ni box office queen na sobrang ganda ng ni Baby Q mga kasambreros. Baby Q Kiona, no? Sobrang cute. And then andyan si Daddy Ted, no? Si Mami Min, tapos nakaalalay din ang kapatid ni or ang ate ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So sobrang kulit no kasi buong pamilya talaga sila no, endorsers na sila mga kasambreros. So dati kasi sila Ma'am Chris Aquino no, sila ay de las Alas, yung sila Marian Rivera no, ang ng Maggie Magic Sarap. So marami dito nagkakamali. Siyempre pag behind the scene makita mo talaga yung mga pagkakamali nila mga kasambreros. So which is nakakatawa lang mga kasambreros. And then si Pops Alden ay yung kanyang book reading, parang surprise niya mga kasambreros sa isa sa mga elementary school sa Pasig kahapon ay part ng charity ay na-feature siya no sa 24 oras mga kasambreros. So si Sir Nelson Canlas yung apunta doon para interviewin siya mga kasambreros. And then also helped by Ma'am Aubrey Carampel. So yun no, talagang marami siyang activities ngayon mga kasambreros si Sir Alden maliban doon sa kanyang fun run na mangyayari sa May 11. Iniisip ko nga May 11 tapos May 12 yung sabagay, hindi naman apektado ito ng election day mga kasambreros kasi May 12 ang election day. So yan, nagkaroon siya ng kumaga pa ng picture taking ng mga extra na mga videos at saka mga dito na kung saan ay paparating pa lang siya. And then nag small talk siya mga kasambreros no. And then ang kulit na dito mga kasambreros, yung sasabi niya yung buhok niya parang nagbabasa siya tapos nahulog yung libro tapos sabi yung buhok niya kasi di ba ayaw niya na magalaw ang kanyang buhok kasi nga very OC siya mga kasambreros ng kanyang buhok na kung saan ay si Mrs. Paukerson lamang ang pwedeng makahawak.
So yun, so sobrang kulit lang po mga kasambreros ang yung Pops na Alden. So mamaya papakinggan natin ito. So nagkaroon siya ng picture taking sa mga fans and so on mga kasambreros. So sobrang sobrang talagang advocacy driven si Sir Alden. And then ito, naglabas din ng isang kumaga pa ng isang behind the scene or free time mga kasambreros ang isang fan dito sa Pilipinas Got Talent kung saan si Ma'am Catherine at ang mga judges na kasabi dito ay wag disturbo, busy sila, no? Si FMG ay naglilinis ng kanyang mukha, tapos si Ma'am Catherine ay parang may inaayos po mga kasambreros at saka dito sa kanyang kakulitan may kakulitan. So parang karugtong ito ng vlog natin nakaraan mga kasambreros. And then ito, last item natin, sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito sa kanyang red gown para po sa kanyang TCL. Ako TCL, ano to medyo matagal na tong video na ito, nag-resurface lang siya sa social media. So sobrang ganda, no? Parang first lady, parang kagalang-galang at dalagang Filipina talaga ito kasi ang kanyang design mga kasambreros ay parang Filipiniana na style. So sobrang ganda ni Mrs. Wilkerson. So sobrang ganda sa red dress na ito mga kasambreros. Alright, sila po sa ating Catherine items para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Psalm 103 verse 8, babasahin ko sa iba-ibang versions. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Grabe ang awa. Sa New Life version naman, the Lord is full of loving pity and kindness. He is slow to anger and has much loving kindness. Sa Tagalog, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. So ang phrase po na slow to anger mga kasambreros ay nagsasuggest na ang Diyos po natin ay hindi siya madaling, hindi siya triggered, no? Hindi siya easily provoked mga kasambreros na konting kalabit mo lang, no? Konting hinanaing mo lang, konting pakita mo ng hindi pagka maayos no, or mabuti ay nagagalit agad siya. No? He is patient with us, no? Allowing us time to repent and come back to Him. So, actually, yung mundong ito, sari-saring mga pakasalanan, no? Samot-saring mga kasalanan ng ginagawa ng tao every single day, every second ng mundong ito ay may gumagawa ng kasalanan. And yet, He is slow to anger. His mercy is overflowing mga kasalanan. That is why He is a God of mercy. God understands our weaknesses and failures, and instead of reacting out of frustration, He offers us countless chances to turn to Him. So, tayo po bilang tao, alam niyo yung nature natin. Alam niyo yung ating, yung ating kahinaan, alam niyo yung strength natin, alam niyo kung paano tayo yung weak points natin, alam niya mga kasambreros yung failures natin, yung ating mga frustration, kung kailan tayo magagalit at kung kailan tayo hindi magagalit. So this quality often highlighted throughout the Bible, showcasing His long-suffering and willingness to forgive. So, ang daming verses sa Bible na nagpapakita ng kanyang patience sa atin mga kasambreros. Pero pag sobra na talaga, kagaya sa time ni Moises, no, sa time ng ni Noah mga kasambreros, kung saan kailangan na talagang linisin at kailangan ng tanggalin mga kasambreros at i-purge or i-clean up ang mundo due to sin. The last part of the verse, abounding in mercy, indicates that God's mercy is overflowing. So, parang siya, no? Para siyang isang tubig, tuburan mga kasambreros na hindi nauubos, hindi natatapos ang kanyang mercy, ang kanyang awa. Kung kaya ang magulang natin, for example, kapag wala ng mercy, ang ating kapatid, ang ating kuya, at kung sino man dyan, no? In general, ang teacher natin, kapag wala ng awa, hindi siya magandang ugali mga kasambreros kapag naubusan po tayo ng mercy. So that is why kapag naubusan tayo ng mercy, sasalok tayo sa Kanya because He is the source and abounding yung Kanyang mercy, overflowing mga kasambreros at hindi natatapos. So sabi niyo, it is limitless, no? Limitless ang Kanyang mercy, ang Kanyang awa, and far surpasses any wrong we may have done. It inspires us to show mercy to others as He shows mercy to us. So ano yan kung binibigyan tayo ng awa ng Panginoon, maging maawain din tayo sa ating kapwa. Okay? Lalong-lalo na po sa ating kapwa mananampalataya and to our family. Meanwhile, many may wonder how much or how such an immeasurable grace can truly happen or apply to them.
especially if they have fallen away or feel unworthy. It is crucial to remember that God's invitation to return is continuous and unyielding. So, invitation ng Panginoon, araw-araw po yan mga kasambreros. No? Invitation niya para maging maawain tayo, maging punong-puno tayo ng pasensya, no? Maging loving tayo, maging kind tayo, maging slow to anger tayo. Araw-araw, every single second ng ating buhay po ang kanyang invitation. So, continuous siya at saka tuloy-tuloy mga kasambreros. He welcomes us to come as we are, not after we've cleaned up ourselves. So, kunwari, di ba, madumi pa tayo, marami tayong kasalanan. So, that's the time, no, na tayo po ay lumapit sa kanya. Wag na po nating antayin na malinis na tayo bago tayo pumunta at dumulog at lumapit sa kanya. Kasi yun ang nagsisimula doon yung guilt, nagsisimula doon yung feeling mo hindi ka worthy, feeling mo guilty ka kung kaya ayaw mong magpakita. No, parang nasa police, no? Alam mong guilty ka kung kaya ayaw mong magpakita at mag-show up. So sa Panginoon po hindi. So every single night, every single day, anytime, anywhere, actually, pwede kang lumapit at dumulog at manalangin sa ating Panginoon because His invitation is continuous. Pero wag naman abuso kasi alam naman ang mali na tapos kasalanan ang ginagawa ko pa rin every time at saka patuloy yung paggawa mo ng masama mga kasmeros. No, yun po yung mali. He welcomes us. Sabi niya, there lies a strong message of transformation and renewal, offering hope to those who may identify themselves as lost or broken. When we allow this truth to sink into our hearts, it can spark significant personal change and a renewed sense of purpose. So kapag inalaw natin mga kasembreros yung itong katotohanan na yung Panginoon natin ay punong-puno ng pag-ibig, ng pag-asa, punong-puno siya ng awa, punong-puno siya ng pasyensya mga kasembreros, ay may continuous change at saka renewed sense of purpose din po na mangyayari sa ating buhay. So kung kaya ang challenge sa atin, continuous lamang at ipagpapatuloy natin, no, tuloy-tuloy mga kasembreros yung pag-embrace, pagyakap sa divine truth na ito at saka i-hold natin, no, panghawakan natin yung comforting message ng Psalm 103 verse 8 mga kasembreros because it reminds us that God's presence or God's character is unwavering mga kasembreros na meron siyang pag-ibig para sa atin, awa at saka slow to anger. Alright, so lamang po ang ating Word of God. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, ng awa at saka pasensya para po sa ating kapwa-tao. In Jesus' name we pray and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po and paalam po. I love you.